Hi Pilipinas! Magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Diretso na tayo sa ating talakayan. Abay, may lumabas na naman ka-coffee. Nabulgar itong kagagawa ni Inday Sara Duterte nung siya po secretary pa ng Department of Education. Alam mo, sobrang lumala yung sektor ng edukasyon under the leadership of Inday Sara Duterte. Nang una, kung inyong matatandaan, di ba nung inappoint siya, marami nagdududa sa kanya kasi anong alam niya sa pagpapatakbo ng education sector? Hindi naman siya guro, di ba? Or sige, pinagtanggol siya, not necessarily guro ka, basta leader ka, etc. etc. Sige, inappoint siya dyan bilang kalihim ng Department of Education. Napakalaking department yan, ka-coffee. Pinagkatiwalaan siya ng presidente. Ang problema, na-focus pala sa confidential funds. Ang problema, yung sektor ng edukasyon under her leadership lalong lumala. At merong batayan. Ito ay ang EDCOM 2 report. May nilabas pong report at dito hina-highlight ano yung mga nangyari during the administration of Sara Duterte dyan sa Department of Education. O binibira siya ngayon ni Castro. Kaliwat ka ng pahayagan, i-check nyo ka-coffee, EDCOM report 2. Lalabas po yan. Castro says education crisis worsened under VP Duterte, points to EDCOM 2 report. Lumubha ang lagay ng sektor ng edukasyon sa Pilipinas. Kaya hindi nakapagtataka na mabagsak tayo. Mababa yung performance natin sa PISA, di ba? Among ASEAN countries, lagi tayong kulelat. Panahon ni Digong yan, ha? Sana nga magbago ito under the leadership of Angara, and I think kahit papano may pagbabago naman yan. Di hamak na mahusay naman itong si Angara. Vice President Sara Duterte's 2-year stint as Department of Education Secretary worsened the country's education crisis. Biruin mo, ha? Nakalulungkot mabasa yan, no? Under her leadership, lumala yung sektor ng edukasyon. Yan po ang pinopoint out ni Castro base po sa findings ng Second Congressional Commission on Education 2 o EDCOM 2 bilang justification. The EDCOM 2 findings confirm what we have been saying all along, that VP Sara Duterte's stint as DepEd Secretary was marked by gross mismanagement and neglect that worsened our education crisis. Sabi po sa isang pahayag. 2 taon yan, hindi biro yan. Maintindihan mo pa kung 6 months. Kasi syempre kung 6 months ka lang nakaupo dyan, naglalatag ka pa lang dyan ng mga strategy. Ang problema, 2 taon yan, ka-coffee. Anong ginawa niya dyan sa 2 taon? Waldasin ang confidential funds. Dyan magaling magwaldas. Ang problema, mismanage. Naku po, ito, malulungkot ka, ka-coffee. Kapag inisa-isa mo, ito, sige, para alam ninyo, isa-isahin natin, ano yung nangyari? Ano yung lumalabas doon sa EDCOM 2 report? Nakalulungkot ito. Sa halip na tugunan ang mga pangunahing suliranin ng edukasyon, ginawa pa niyang personal na piggy bank ang confidential funds ng DepEd at pinabayaan ang mga tunay na pangangailangan ng mga mag-aaral at guro. Yan ang nga sinasabi natin eh. Ang masaklap pa, hindi maipaliwanag kung saan winaldas yung confidential funds na yan. Isang malaking pagkakamali yan actually, yung maupo siya dyan bilang kalihim ng DepEd. Lumala tuloy, 2 taon lumala yan. Castro cited EDCOM 2 report which showed that under Duterte's watch, the late delivery of textbooks, yan, inisa-isa na ka-coffee, base yung EDCOM report 2. Late yung pagdi-deliver ng mga textbook and lack of teachers training. O, 2 pa lang yan. Kakulangan ng training para sa mga guro. Kasi para gumanda yung ating performance sa competitive exam or sa mga assessment examination. Sige, wag na natin sabihin yung PISA sa ibang bansa, no? Sige, sa assessment exam, para gumanda, kailangan mahuhusay din yung nagtuturong guro. E paano huhusay yung mga guro? Kinakailangan mo bigyan ng maayos na training yan. Actually, yan yung isa sa tinututukan ngayon ni Angara. Ang problema, panahon ni Inday, kulang ang training para sa mga guro. Hampered the implementation of the matatag curriculum. Ayan, nag-focus sila dyan sa assessment na yan eh, ng K-12. Walang nagawa. 2 years, ha? The classroom backlog also ballooned to over 165,000. Biruin mo, ang laki ng pondong binigay, may pampagawa ng mga classroom. Ano yun? Na-delayed yung mga projects, tinanggal yung mga projects dahil ang naging focus ay confidential funds. Nawala ng halos kalahati ng learning days ang mga estudyante dahil sa mga class suspensions at kalamidad. Yes, maiintindihan mo kasi ano ito eh, acts of God ito eh. Bagyo, 'di ba, mga lindol. Pero dapat may gawin ka.
On average ka-coffee, kasi nagbabasa rin tayo ng mga memorandum mula dyan sa DepEd, on average, 200 to 220 days sa isang taon yan, ka-coffee. Ang school days yan. More or less, 40 weeks yan. Syempre, dahil sa mga bagyo, syempre, iso-suspend yan. So, kung inyong matatandaan, last year, naging sunod-sunod yung mga class suspension dyan. Wala tayong magagawa dyan dahil acts of God yan Pero dapat meron kang gawin. May gawin kang remedyo para itama yan. Kahit papano, mapunan man lang yung mga suspended classes. Pero wala siyang ginawang konkretong hakbang para masolusyonan ito. Sabi po ni Castro. Also, under VP Duterte, 55% of public schools have operated without fully designated school principals. Biruin mo, nabalita natin ito noon vlinag natin ito Simpleng appointment ng mga school principals. Anong ibig sabihin yan? Kulang tayo sa mga school principals? Kulang tayo sa mga OIC? Meron, definitely marami tayong mga guro na magka-qualify dyan. Ang problema, bakit tinututukan yung appointment? Hindi pala tinututukan, baliktad. Tinutulugan yung mga appointment. 55% of public schools have operated without fully designated school principals. Pero mo 55%? Majority, walang fully designated principal? Kung merong fully designated principals, mas natututukan, makakapaglatag ng mga programa, proyekto. Kasi pag OIC capacity, syempre limited yan officer in charge lang siya Hindi siya makakilos ng full-blown Simple lang ito ka-coffee, administrative matters lang ito na hindi natutukan. The quantity, quality, and qualification of school leaders are in a dismal state. Data reveal that only 45% of public schools have a designated school principal with 12,057 schools with incorrect school heads items contrary to DepEd's own policies. Ang sakit nito ka-coffee para sa Department of Education. Para silang napabayaan dyan Under Saray, ano ba yung naging focus ni Inday dyan? May naiwan ba siyang legacy dyan sa loob ng 2 taon? Anong nagawa niya sa loob ng 2 taon? Sa Department of Education? Sino mga guro dyan? Siyempre makakasagot yung mga guro natin dyan. Kumusta yung inyong experience? Karanasan ninyo kay Inday dyan sa DepEd? Kasi base dito sa EDCOM2 reports, sobrang lala ng ginawa ni Inday dyan. Wala siyang nagawang magbuti dyan. The EDCOM2 reports validate our position that we need fundamental reforms in our education system, not just superficial changes on reliance on confidential funds. Sabi po ni Castro. Correct. Tanungin mo si Inday, saan mo ginastos yung confidential funds? Alam mo ang sagot niya, kung tatandaan ninyo, ginastos po yan para masiguro na secure at maayos ang implementasyon ng mga programa ng DepEd. Maayos ba? Naging maayos ba? Ayan ang ebidensya, EDCOM2 report. Hindi naging maayos. Hindi effective yung pagwawaldas ng confidential funds. Or baka naman kasi talaga hindi ginamit yan para sa maayos na implementasyon ng programang yan. Nakalulungkot ito ka-coffee. Winaldas ang pera ng taong bayan. Nagsayang ng 2 taon dyan sa Department of Education. Dami pang problema dyan. Yung delivery lang ng mga laptop, tinulugan din yan. Naku po, paano? Ang inatupag, magsuhol. Doon sa mga school heads, magkano kada buwan? 20 mil, 50 mil. Yun ang nalabas, ka-coffee, sa hearing ng Quadcom. O baka may mas malala pa. At Quadcom pala, Governance Committee. Anong nangyari? Tapos ngayon gusto niya maging presidente. DepEd nga, hindi na paganda. Vice President Duterte served as Education Secretary from June 30, 2022. Ngayon, pagkaupo pa lang ni PBBM, pinagkatiwalaan agad siya dyan. To July 19, 2024. 2 years ka-coffee. Nagsayang tayo ng 2 years dyan sa Department of Education. Nasa ano yan ka-coffee? Check ninyo. Kaliwat kanan yan ka-coffee. Nasa Google. Itong report na yan. Kung pwede nyo basahin yan ka-coffee, itong mga sinasite ni Castro. Headline din ng GMA News Online, Franz Castro to push for 6% allocation of GDP to education sector if elected as senator. Tuloy, nagagamit ni Castro yan para i-promote niya yung kanyang yung kanyang mga plano. Kasi may punto si Castro doon sa kanyang mga punay kay Inday.
Kasi wala talaga, bagsak talaga ang sektor ng edukasyon. At hindi mo pwede sabihin na maganda ang performance ng DepEd under the leadership of Sara Duterte. Kasi yung mga report na naglalabasan, palyado. Negatibo yung mga reports na lumalabas. O paano mo ipagtanggol ngayon yan? Dapat singilin si Inday dyan. Ma'am, anong ginawa mo dyan sa 2 years? Diba? Sabi mo, masisecure yung maayos na implementasyon ng mga programa. Dahil binigyan ka ng confidential funds, naubos nga yung confidential funds eh. Saan? Ano yung resulta? Bakit ganyan yung report ng EDCOM 2? Diba? Ang lala. Naku po. DDS, ano to? Paliwanag nyo. Sige, explain nyo. Bakit nagkaganyan ang sektor ng edukasyon under the leadership of Inday? O sige, ikomento ka, Coffee, ang inyong mga opinion, mga reaksyon dyan sa ating comment section para mabasa rin po yan ng iba nating mga ka-coffee. Baka nasa Facebook po, baka di pa po kayo naka-like at baka di pa po kayo naka-follow, please like and follow mga nasa YouTube. Click lang po na subscribe dyan sa baba at hit nyo na rin po yung notification icon para updated po kayo sa ating mga bagong upload. Singilin si Inday Sara Duterte. Imbestigahan yan. Ano, bakit ganyan yung nangyari? Kasi kung maging presidente pa yan, wala. Lugi tayo dyan ka-coffee. Mismanage yung DepEd, oh. Paano na yung Pilipinas yan pag siya nakaupo? Magiging mismanaged din. O siya, sige. Maraming salamat sa mga sumama. See you ka-coffee sa ating next video. Paalam po. Bye-bye.